Maraming nagre-request na gawan ko din daw ng reaction video yung viral OFW na umiihi na nakatutok sa kanya ang camera or ihi challenge. Ginagawa natin ang video na mga ganito para magbigay aral at paalala sa mga OFW na nagbabalak gumawa nito. Alinsunod na rin sa advisory ng ating gobyerno. Ito yung tinutukoy nilang viral OFW sa Hong Kong na gumawa ng ihi challenge. At dahil sa video na yan, naglabas ng advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Hong Kong na pagpapaalala sa mga OFW sa pagpo-post ng mahalay or malalaswang photo or video gaya niyan. Dahil ayon sa batas ng Hong Kong, kung sino man ang magpo-post ng ganyang video sa social media ay pwedeng humantong sa pagkakakulong na hindi bababa sa 3 taon at pagmumultahin ng 1 milyong Hong Kong dollar. At ayon sa Pilipina na gumawa ng ihi challenge ay nakausap na siya ng mga taga-embahada ng Pilipinas sa Hong Kong. At ayon sa Philippine Embassy doon ay ginagawa pala ito ng mga Pilipina dahil sa pag-accept sa isang challenge. Gaya na rin ng ginawa ng No Panty Challenge ng isang OFW sa bansang Qatar. Sinabi din niya na kung sino daw ang mag-share ng kanyang video ay pwede nang i-report dahil nakausap na nga siya ng mga taga-embahada ng Pilipinas sa Hong Kong. Ngunit huli na dahil kalat na ito sa social media at kahit i-search mo siya ngayon ay makikita mo pa din. Hello po sa lahat, good afternoon po sa mga sumusuporta sa akin, ng mga kasolid ko dyan, maraming salamat at lalo na yung mga nag-aalala sa akin sa kaligayan ko dahil bigla nga naman nag-viral yung ihi ko dahil sa challenge na yun. Pero po, ang masasabi ko lang, safe po ako, wala pong nangyari sa akin. At ngayong araw po mismo, nakausap ko na si Sir Brian at pati po yung sa Philippine Consulate po natin, nakausap ko na rin po, na-explain ko na yung side ko doon sa ihi at sinabi ko na rin niya, deleted na rin yung ihi challenge ko. So, naipaliwanag ko na sa kanila. Nag-public apology po ako sa kanila. So, kung may makikita pa man kayo na sinishare yung ihi challenge ko na yan, so hindi na po ako yan at pwede na pong i-report yan na gumagamit sa akin ng mga videos ko kasi at lalong daming dumagamit sa pangalan ko, yun lang na po. Kaya maging paalala at aral ito sa mga OFW na gagawa ng mga ganito online, lalo na dun sa OFW na nasa Qatar na gumawa ng No Panty Challenge dahil wala naman daw masama sa ginawa niya dahil open country naman daw ang bansang Qatar. Ito naman ang paulit-ulit na paalala ng ating gobyerno. Kaya makinig kayo mga OFW na nagbabalak gumawa nito. Hindi naman po tayo pumunta sa abroad para magpakulong, no? Pumunta tayo sa abroad para tayo kumita, mabuhay. Okay? Kaya alamin natin kung ano yung mga bawal doon at ano yung mga limitasyon para hindi na po tayo malagay sa mga alanganin o mga ganung problema. Ang payo ng OWA. Kung kayo ay lilipad at hindi naman kayo ready talaga magtrabaho at ang gusto nyo ay magsaya, maglaro at gawin lamang ang gusto, huwag na lang po kayo pumunta sa bansa na maraming bawal. Huwag naman natin idama yung mga matitino natin na nagtatrabaho, meron din silang pamilya na ngayon nag-iiba kasi yung paningin sa atin ng mga taga roon eh. And we do not want to do that. We must always remember that when you work in another country, para kang ambassador dyan eh. Kung paano ka, yan ang tinitingnan ng mga tao. Sa katunayan, mayroong 2 hanggang 4 na araw na pa-seminar ang OWA sa mga pa-Middle East na OFW. At ang bansang pupuntahan nyo, kontrolado po nila ang social media dyan. Kaya hindi po dapat tayo magbiro.
So, ayun lang naman guys, wala namang masama mag-content at napakaraming pwedeng i-content. Huwag lang yung ikakapahamak natin. Mag-iingat tayong lahat. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.